Hi guys! Naranasan mo bang ma-awkward sa kausap? Yung tipong alam mo na hindi niya intensyon ang ma-awkward o masaktan ang damdamin mo. Pero nasasaktan ka pa rin, hindi mo lang ipinapahalata. May mga salita or phrases na akala natin ay normal lamang. Ang hindi natin alam o namamalayan na nakakasakit na pala tayo ng damdamin ng iba. Marami sa atin ang walang choice of words pagdating sa pakikipag-usap sa kapwa. Basta na lang bumubuka ang bibig na hindi iniisip ang binibitawang salita. Ang dahilan ay nagpapakatotoo lang daw sila. Well, minsan sa sobrang pagpakatotoo natin ay nakakalimutan na nating magpakatao. Imagine this, na dahil sa kawalan ng preno or choice of words sa pakikipag-usap ay unti-unting nawawala ang mga kaibigan mo dahil ayaw kanilang kausap o kabanding dahil masyado kang mapanakit ng damdamin. Ang tanong, gugustuhin mo ba na lahat ng tao ay iiwasan or aayawan ka? Tandaan, no man is an island. Napakasarap mabuhay pag lahat ng tao sa paligid mo ay kasundo at kapalagayan mo ng loob. Phrases or pangungusap na madalas sabihin ng mga taong kulang sa kasanayang panlipunan or socializing. Harapin natin, lahat tayo ay nagkaroon na ng mga awkward na sandali sa pakikipag-usap. Ako mismo ay naranasan na ito. Pero may mga ilang tao na tila ba may kakaibang talento sa paggawa ng isang normal na usapan na maging hindi komportable. Kadalasan, hindi naman ito sinasadya. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong magmukhang bastos o walang pakiramdam. Hindi lang nila namamalayan kung paano tumatama ang kanilang mga salita. Kaya't mahalagang bigyang pansin ang maliliit na parirala or phrases na tahimik na sumisira sa pakikitungo ng isang tao sa iba. Hindi ko sinasabing perpekto ang aking pakikipagkapwa-tao. Pero sa paglipas ng mga panahon, napansin ko ang ilang mga phrases or parirala or pangungusap na paulit-ulit lumalabas sa tuwing may mga taong nahihirapang makipag-ugnayan sa iba. Tara na't simulan natin. Una, nagsasabi lang ako ng totoo. Karaniwan itong sinasabi matapos magbitaw ng prangkang o masakit na salita. Ang problema ay hindi ang katotohanan, kundi kung paano ito sinabi. Alam ng mga taong may mahusay na social skills kung paano sabihin ang totoo ng may malasakit. Kung palaging ginagamit ang pariralang ito, maaaring hindi pa nila natutunan ang balanse ng katapatan at empatya or empathy. Number 2, hindi mo naintindihan. Walang mas mabilis na pampatay ng usapan kaysa dito. May kakilala ako sa dog park noon na ito ang laging sinasabi kapag nagtatanong ako tungkol sa mga bagay na siya mismo ang nagbanggit. Para akong ipinagtabuyan na parang may sikretong grupo siya na hindi ako kasama. Ang mga may mahusay na social skills ay naghahanap ng paraan para isama ang iba, hindi para ihiwalay sila. Number 3, bahala ka. Mas matindi ang dating nito kaysa inaakala ng karamihan. Sa unang tingin, parang simpleng pagtanggi lang. Pero ang talagang sinasabi nito ay, wala akong pakialam sa sinasabi mo. O tinatamad akong makipag-usap pa? Maaaring depensa ito. Oo, pero kalaunan, ipinapakita nito na hindi ka interesado sa pagkakaunawaan. Number 4, ang tanga niyan. Walang pakialam kung anong paksa. Kapag tinatawag mong tanga ang ideya o interes ng isang tao, mabilis kang maiiwasan ng iba. Nasabi ko na ito dati. Ang mapanghusgang salita ay parang panlaban sa pakikipagkapwa. Ginagawa nitong defensive at hindi pinapahalagahan ang kausap. Gusto mong pakinggan ka? Simulan mo sa pakikinig ng may respeto. Number 5, kalma ka lang. Oo, ang pariralang wala pang nakakalma kahit kailan. Madalas itong bumabaliktad ang epekto. Sa halip na mapanatag, nagpapahiwatig ito na hindi makatuwiran ang kausap.
at walang gustong kinukonsinti ang parang bata. Mas mabuting tanungin na lang, ano bang bumabagabag sa'yo? Mas bukas iyon kaysa pagsasarado ng pinto. Number 6. Hindi ko problema yan. Maaaring totoo ito sa teknikal na aspeto, pero sa usaping sosyal, problema ito. Ipinapahiwatig na ng pariralang ito na kulang sa malasakit o pagkakaisa ang nagsabi. Alam ng mga socially skilled na kahit hindi mo direktang obligasyon ng isang bagay, ang kaunting suporta ay malaking bagay. Number 7. Wala akong pakialam. Naintindihan ko, minsan, wala talaga tayong gana. Pero kapag sinabi mo ito habang may kausap ka, parang sinabuyan mo ng malamig na tubig ang buong usapan. Ipinapahiwatig nito na wala kang emotional na koneksyon o mas masahol pa, wala kang pakialam sa taong kausap mo. Masakit ito, lalo na kung may personal silang sinasabi. Number 8. Ang OA mo naman? Ito talaga ang nakakainis pakinggan. Naaalala ko noong sinabihan ng isang ama ang kanyang anak ng ganito sa grocery. Matapos magsabi ang bata na may bagay na naka-offend sa kanya, kita mong lumiit ang tindig ng bata. Isang parirala ito na binabaliwala ang damdamin ng iba. Hindi sinisisi ng socially adept na tao ang nararamdaman ng iba. Pinipilit nilang unawain ito. Number 9. Sabi ko na eh. Gets ko. Nakakagigil kapag may binabalaan pero hindi nakikinig. Pero ang pagsasabi nito ay hindi nakakatulong. Nakakahiya lang ito. Madalas hindi alam ng mga socially unaware kung gaano katindi ang epekto ng ganitong komentaryo. Pero pag paulit-ulit, lalayuan ka talaga ng mga tao. Number 10. Mali ka. Hindi lahat ng usapan kailangang maging debate. Natural lang na hindi magkasundo paminsan-minsan. Pero ang diretsahang pagsabi ng mali ka ay parang hamon. Mas maayos ang iba lang ang tingin ko dyan o interesting ang pananaw mo. Ito naman ang sa akin. Mas pinapahaba nito ang usapan kaysa pinatitikil. Number 11. Magpapaka-devil's advocate lang ako. Okay lang minsan or paminsan-minsan, pero may mga taong palaging ganito. Parang hobby na nila ang pagtutol. Sa huli, mukha na silang palaaway imbis na mausisa. Nakaka-frustrate ito at nakakasira ng usapan. Number 12. Hindi ko yan gagawin. Minsan, tunog pa sa ring ito kahit gusto lang makatulong. Kung hindi naman humingi ng payo ang kausap mo, parang pangungutya ang dating. Alam ng mga taong may social skills kung kailangan at paano magbigay ng opinion at kung kailan mananahimik muna. Number 13. Ang boring naman ito. May katrabaho ako dati na sinasabi ito tuwing meeting. Malakas pa sa harap ng lahat. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya naging popular. Kahit hindi ka interesado, hindi mo kailangang ipagsigawan na parang batang nagsusungit sa pagkainan. Number 14. Joke lang yon, grabe ka naman. Karaniwan ito sinasabi kapag may nasaktan pero ayaw aminin. Ipinapasa nito ang sisi sa ibang tao sa halip na akuin ang pagkakamali. Kung nakasakit ka, kahit hindi sinasadya, sapat na ang simpleng, sorry, hindi ko intensyon na masaktan ka. Number 15. Ganyan talaga ako. Madalas itong ginagamit para ipagtanggol ang ugali na hindi katanggap-tanggap. Pero ganito, ang personalidad ay hindi excuse. Lahat tayo pwedeng magbago. Ang mga taong socially skilled ay handang matuto. Pinapahalagahan nila ang feedback at hindi basta binabaliwala. Ang panghuling salita or ang aking conclusion ay kung may ilan kang nakita rito na ginagamit mo rin minsan, huwag mag-alala. Hindi ka nag-iisa, lahat tayo may blind spots or mga weaknesses. Hindi ko rin sinasabing eksperto ako. Pero isang bagay ang malinaw, ang paraan ng pagsasalita natin ay may epekto sa pananaw ng iba sa atin. Kaunting pag-iingat sa pananalita, malaking tulong sa pagkakabuo ng koneksyon kaysa kaguluhan. Kaya, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito.
Anong maliit na parirala ang pwede mong palitan ngayon para mas maging maayos ang susunod mong usapan?